Ang alak ay simbolo na ng kasayahan at selebrasyon ng mga Pilipino. Ito ang pangunahing inumin na makikita mo sa bawat mahahalagang okasyon ng ating mga kababayan, piyesta, birthdays, binyag, kasal, Pasko, ultimong Pasko. Ito yung pinaka-solemn na pagkakataon sa buong taon. Ay may alak din, nagiinuman. Bagong taon, may alak din. Kuminsan nga, pagka bagong sahod lang, wala namang okasyon. Napagtripan lang, may inuman pa rin. Ayun. Kaya ang alak ko ay hindi na ho nawawala sa kultura ng mga Pilipino. Ngayon, ang ating katanungan ay bawal ba ng Diyos ang pag-inom ng alak? Basahin po natin sa 1 Timoteo, Kapitulo 5 at ang talata ay 23, mayroon pong ganitong mababasa. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Bawal po ba ng Diyos ang pag-inom ng alak? Ay hindi po. Ang diretsong sagot ay hindi. Sapagkat dito ay ibinibili ni Pablo kay Timoteo na siya ang wika ay huwag nang iinom ng tubig lang, kundi gumamit siya ng kaunting alak dahil sa kanyang sikmura at sa madalas na pagkakasakit. Pwede palang uminom ng alak basta kaunti lang. Ngayon, sandali lang po baka magdiwang naman agad yung mga manginginom. Pwede naman palang uminom, nasa Biblia pala yan. May ganyan palang talata sa Biblia, pwede palang uminom ng alak, basta kaunti lang. Opo, pwede po talagang uminom ng alak. Pero yung alak po na hindi nakakalasing. Tandaan po natin, ito pong alak na binabanggit dito, hindi po ito yung alak na meron tayo sa panahon natin. Hindi ito Tanduay, hindi ito gin, hindi ito Alfonso o MP Lights o kung anumang alak dyan. Hindi ho ito yun. Sapagkat ito, may healing properties po ito Isinasuggest ito sa may sakit, sa sikmura. Yun bang mga alak na nasa atin ngayong panahon? Yan mayroon bang healing properties yan? May healing properties pa yan? Pakinggan nyo, ito, ang isang pag-aaral ng mga dalubhasa. Ito po ay sa World Health Organization, sa kanilang website. The risks and harms associated with drinking alcohol have been systematically evaluated over the years and are well documented. The World Health Organization has now published a statement in the Lancet Public Health. When it comes to alcohol consumption, there is no safe amount that does not affect health. Ayun. Maliwanag po yun, na ayon sa pagsusuri ng World Health Organization ay there is no safe amount that does not affect health. Wala ikang ligtas na porsyento na hindi nakakaapekto sa kalusugan. Sa mga katwid, kahit yan 0.5%, masama ang alcohol. Kahit ilang porsyento pa yan, nakakaapekto ang wika sa kalusugan. Sa mga katwid, kahit ang mga doktor, ang mga dalubhasa, alam nila talagang ang alak nakakasama. Yung alak sa panahon natin ngayon na may mga alcohol, hindi yan nakakabuti. Wala nga nadudulot na na kabutihan sa tao Kaya, itong ipinapainom ni Pablo kay Timoteo, hindi ito yung alak sa panahon natin na alam natin. Hindi. Ito yung alak na tinatawag sa Biblia na hindi nakakalasing. Walang alcohol content ito. Ito yung tinatawag na mabuting alak. Meron ho ba nun? May mabuting alak ba na nababasa sa Biblia? Hindi masamang alak, mabuting alak. Meron ba nun? Pakinggan nyo sa Juan, Kapitulo 2 at ang talata ay 10. Ganito ang ating mababasa. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak. At kung mga kainom ng mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ngayon ang mabuting alak hanggang ngayon. Ayun. Kaya dito maliwanag na mayroong dalawang klase ng alak May alak na masamang alak, mayroon namang mabuting alak. Yun po yung ginawa ni Kristo na minilagro niya
Nagmilagro siya, yung tubig, ginawa niyang alak. Yun yung mabuting alak. Sabi ng mga nakatikim, bakit itinira mo yung mabuting alak? Nasarapan sila dun sa mabuting alak kasi hindi nakakalasing eh. Katunayan, alam nga nilang i-distinguish yung masamang alak sa mabuting alak. Ang mabuting alak, ito yung ipinapainom ni Pablo, ito yung ginawa ni Kristo, at hindi ito yung masamang alak. Bakit? Meron bang masamang alak? Meron. Ano yung masamang alak? Ito yun. Kawikaan 31:6 hanggang 7. Ito yung yung masamang alak na sinasabi. Pakinggan po ninyo. Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw at ng alak ang mapanglaw na loob. Uminom siya at limutin niya ang kanyang kahirapan at huwag nang alalahanin pa ang kanyang karalitaan. Ayun. Dito may binabanggit, matapang na inumin. Pag matapang na inumin, ito po yung nakakalasing. Ito na yung ka-level nitong mga alak sa panahon natin na matataas yung alcohol content. Yung mga alak kung iniinom sa ating panahon, kagaya ng mga Alfonso, Tanduay, mga gin, yan, yung mga matatapang na inumin yan eh. Iyan yung masasamang alak eh. Hindi iyan yung ginawa ni Kristo, kaya hindi ho pwedeng gawing batayan yun eh ng iba para pagtanggol yung kanilang pagiging lasenggo at pagiging manginginom. Si Kristo ito gumawa ng alak eh. Tapos si Pablo pa, pinapainom niya si Pablo ng alak, counting alak. So hindi masama drink moderately. Hindi ho. Yung alak po na pinainom ni Pablo ay alak na mabuting alak. Hindi nakakalasing yon. Hindi yun yung matapang na alak na sinasabi dito na ibibigay wika doon sa handang manaw. Yun lang palang pwedeng maminom ng matapang ng alak, ng inuming matapang yung handang manaw, yung mamamatay na. Bakit? Yun ang wikang matapang na alak ay ipainom mo sa kanya na handang manaw, sa kanya na may mapanglaw na loob. Uminom siya, limutin niya ang kanyang kahirapan. Nagdudusa na mamamatay na nga yun pwedeng pinapahintulutan na kasi yung alak, yung matapang na alak, yan nagsisilbing pain reliever po yan pero hindi yan ipinapainom sa mga Kristiyano. Hindi po yan ipinapainom sa mga Kristiyano, yung matapang na alak, yung alak na nakakalasing. Hindi po yan ipinapainom. Ang katotohanan dyan, bawal po yan ng Diyos. Pakinggan nyo. Sa Efeso, Kapitulo 5, at ang talata ay 18, ganito po ang ating mapapasa. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Bawal po ba ng Diyos? Bawal. Huwag kayong magsipaglasing ng alak. Ayun. Pag sinabi yung huwag, bawal po yun. Huwag kang papatay. Bawal pumatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Puro bawal Pag nilagay po yung huwag, bawal po yun. Huwag kayong magsipaglasing ng alak. Ay bawal. Pag ang alak na iinumin mo ay nakakalasing, yun ay hindi kalooban ng Diyos. Pakinggan nyo sa Lucas, Kapitulo 1, talata ay 15. Ganito ang ating matutunghayan. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Ayun, si Juan Bautista, may hula. Hindi ang wika siya'y inom ng alak ni matapang na inumin, siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo. Kung ibig pala natin mapuspos tayo ng Espiritu Santo, huwag tayong iinom ng matapang na inumin. Hindi yung kalooban ng Diyos. Huwag natin gawing batayan yung si Kristo yung gumawa ng alak. Si Pablo pinapainom niya si Timoteo ng alak. Hindi. Yung mga alak na yon, mga alak na hindi nakakalasing. Mabuting alak. Sa English, good wine ang tawag. Hindi yan yung nakakalasing. Hindi yan MP Lights. Hindi yan Red Horse. Paano mo sasabihin ang Red Horse mabuting alak? Naku po, ang dami na nagsaksakan dyan dahil sa pag-iinom ng Red Horse. Paano naging mabuting alak po yan? Hindi ho ganoon. Kasi bawal po ni Kristo ang paglalasing ng alak.
Pakinggan nyo sa Lucas 21:34. Ganito ang ating matutunghayan. Datapwat, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Ayun. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo. Baka malugmok kayo. Ha? Baka malugmok kayo sa katakawan at sa kalasingan. Ayan na. Kasi dati, paano lang, kupi-kupita lang. Yung maliliit taon, shot glass. Ako, ang konti-konti lang. Paano lang pampainit kasi malamig. Nako, mag-ingat kayo. Baka malugmok kayo. Baka shot glass ka lang sa umpisa. Sunod yan, case na titirahin mo. Bakit? Ang tanong natin, maaari bang uminom ng alak kung paunti-unti lang? Sabi kasi ni Kristo, mag-ingat Baka malugmok ka na. Yung maano ka na dyan, maging bisyo mo na. Bote-bote na. Umpisa pa shot glass. Shot glass. Sunod, bote-bote na. Sunod, tatlo-tatlong bote. Hanggang sa parami ng parami, sunod nyo, lasenggo ka na. Mag-ingat kayo, sabi ng Panginoong Hesus. Baka kayo malugmok sa katakawan at sa kalasingan. Ayun. Ngayon, ang tanong natin, maaari bang uminom ng alak kung paunti-unti lang? Pakinggan nyo sa Kawikaan 23:31. Ganito ang ating matutunghayan sa talata. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Pagka nagbibigay ng kulay sa kanyang saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat, parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kanilang pinalo ako, iyong sasalitain, at hindi ako nasaktan. Kanilang hinampas ako, at hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako? Aking hahanapin pa uli. Naku, lasing na. Lasing na. Biruin mo, ang iyo ikang mga mata, titingin ng mga katuwang bagay. Sino ba ikayan? Ang gwapo-gwapo mo ngayon. Ganyan yung mga lasing, kung ano-ano na nakikita, nag-iiba yung paningin, gumaganda. Kaya sabi niya, nakakapogi daw yung paglasing no? Nasa Biblia pala yan huwag ka ikang tumingin sa alak pagka mapula. Ito kasi pag alak ko mapula, nung araw, matapang yun. Ngayon lang naman may alak na maputla, yung clear, na matapang pa rin Pero noong araw, pag ang alak mapula, matapang na alak yan. Katapang. Bakit? Yung alak na yan, ano yan, ang wika, kumakagat ka na parang ahas. Talaga namang malalasing ka. Tumutok kang parang ulupong. Ang iyong mata, titingin ng katuwang bagay. Ang iyong puso, titingin ng mga magbabadya, ng mga magdarayang bagay. Yung puso mo, kung ano-ano na sinasabi, sagot ko yung mo. Lasing na magdarayang bagay, kaya nung mahimasmasan, sinabi ko ba talaga yon? Oo, sinabi mo yun. Lasing Kung ano-ano na sinasabi, nagbabadya ng magdarayang bagay. Ano ba? Ikaw magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat. Ayan na, susuray-suray na. Parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Talagang kaya nga, di ba, yung mga don't drink and drive. Kaya pinapalakad sa tuwid na linya, susuray-suray, parang na inaalon ngayon, kanila ikang pinalo ako. Kanilang pinalo ako. Yung sasalita, hindi ako nasaktan. Kaya yung mga lasing, kahit bugbugin mo, ano pa rin parang wala lang pag lasing hinampas ako, hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako? Hahanapin ko ulit. Shot ulit, pare. Shot puno. Yan masama. Huwag kang titingin sa alak pagka mapula. Pagtingin pa lang, ipinagbabawalan ng Diyos. Huwag Huwag. Hindi ba pag huwag bawal? Huwag kang titingin sa alak pagka mapula. Ibig sabihin, iiwas ka. Iwas. Barkada, yayaan. Iwas. Huwag kang titingin sa alak pag mapula. Umiwas ka. Sapagkat yan ay hindi kalooban ng Diyos. Bakit? May masama kasing epekto yan bukod sa ikaw ay malalasing, ito pa ang isang masamang epekto niyan sa Kawikaan 31:4-5. Hindi sa mga hari
o Lemuel, hindi sa mga hari ang pag-inom ng alak, ni sa mga pangulo man na magsabi, saan naroon ang matapang na alak? Baka sila'y uminom at makalimutan na ang kautusan at humamak ng kahatulan sa sinumang nagdadalamhati. Naku, napakadelikado pala. Hindi ang wika para sa mga hari ang pag-inom ng alak ng matapang na inumin. Baka malimutan mo kautusan. Kaya kasi pagka ikaw po lasing na, yung judgment mo, balintuna na yung judgment mo eh. Hindi na maayos yung judgment mo, mali-mali na desisyon mo. Kaya hindi talaga maganda ang alak. Ngayon, ang ating tanong, paano kung paunti-unti lang naman? Sige na, hindi ako maglalasing. Naintindihan ko, bawal na talaga yung matapang na inumin, bawal yung Tanduay, Red Horse, Alfonso, MP Lights, bawal. Paano kung pakunti-kunti lang, pampatulog lang naman? Hindi naman ako maglalasing. Ang bawal naman ng Diyos maglasing, di ba? Hindi ako maglalasing, pa-shot-shot lang ako. Yun po ba, masama pa rin? Opo, masama pa rin. Pakinggan nyo, Santiago, Kapitulo 1, talatang 14 hanggang 16, ganito ang ating matutunghayan sa talata. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Dapat po ba tayo magpadaya? Naku, huwag po tayo magpadaya sa isang bote na yan, pa-shot-shot na yan. Daya ho ng demonyo yan eh. Siyempre, ayaw mo maglasing. Saan ka mag-i-start? Mag-i-start ka sa isang bote. Ano mangyayari? Pagka ang ginawa mo ay paunti-unti, para ikang halaman yan, ang kasalanan ang wika, kung maipaglihi, nanganganak ng kasalanan. Talaga naman mag-uumpisa sa maliit eh. Mag-uumpisa naman talaga sa pa-shot-shot. Wala namang yung bago bang manginginom ng alak, isang case agad ang tinira. Nag-uumpisa lang sa isang bote. Pampainit pampainit lang, pampaantok, pampatulog. Doon nag-start yun eh. Nung tumagalan nung nangyari, nagsimula sa patikim, pinilit kong gustuhin. Ano na nangyari? Nagsimula sa patikim-tikim, bandang huli, kabilin-bili na ng lola, wag kang uminom ng dereta. Lasing ko ang naging nangyari, nagsimula sa patikim-tikim. Nasa Biblia ho yun eh. Hindi pa pwede yung patikim-tikim. Bakit? Mag-uumpisa ka sa patikim-tikim, sunod yan, lasenggo ka na. Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo. Yung binasa natin kanina, mag-ingat kayo, baka kayo malugmok sa katakawan at sa kalasingan. Kasi doon naman talaga magsisimula yan. Ngayon, ang ating tanong, ano ang isang practical na dahilan kung bakit hindi tayo dapat uminom ng alak? Kasi sa Biblia, mayroong spiritual na dahilan, bawal talaga ng Diyos, hindi ho ba? Nakasulat naman kasi bawal. Ako, kontento na ako doon, nakasulat eh. Ngayon, kung yung iba, kung naghahanap ng practical na dahilan, ano bang practical na dahilan? At yan ay ipinagbabawal ng Diyos, may practical na dahilan eh. Ito ang isa sa ating mababasa. Ikatlong Juan 1 at 2. Minamahal, aking idinadalangin, na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ayun, nakita po ninyo ang nakasulat? Dinadalangin ko na guminhawa ka, bumuti ang iyong katawan. Yun pala ang dalangin ng lingkod ng Diyos, bumuti ang katawan. Yun ay kalooban ng Diyos, bumuti ang ating katawan. Yung bang alak, mabuti ba sa katawan? Ang unang-unang practical na dahilan, bakit hindi dapat uminom ng alak na nakakalasing? Okay lang kung mabuting alak eh. Yung ginawa ni Kristong alak, yung alak na hindi nakakalasing. Meron naman yun eh. Kung gusto mo yun ang tirahin mo. Yung mga katas ng ubas, yan. Yan yun eh. Yan yung mga ginagawang alak eh. Pero wag ka dun sa intoxicating liquor, yung alak na intoxicated na, yung nag-produce na ng alcohol, iniimbak po kasi yan. Yun, hindi na kalooban ng Diyos na uminom tayo nun.
Sapagkat ang isa sa practical na dahilan, masama ho yan sa kalusugan. Yung binasa natin kanina, sabi ng World Health Organization, no amount of alcohol has no effect to our health. May epekto, kahit gaano, ilang amount, ilang porsyento yan, kahit ilang patak, may epekto sa kalusugan. Hindi ho yan na nakakabuti, wala nga natutulong eh. Ano ba natutulong na alcohol? Gastos lang yan. Gastos, ibili mo na lang ng ibang fruit juice. Bili ka ng fruit juice, healthy pa. Bakit? Gagastos ka, masama sa kalusugan, gagastusan mo, hindi naman nakakatulong. Anong katunayan? Kawikaan 20 at 1. Ganito ang nakasulat. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. Sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Hindi wise. Sabi, yung pong pantas, wise po yun sa English. Wise. Yun yung wikang napaliligaw sa alak, sa matapang na alak, hindi wise. Paano kang wise? Masama sa kalusugan, bibili ka? Ano yun? Pati sigarilyo, ewan ko ba? Wala talagang health benefits yung mga bisyo. Alam po ninyo, mas mabuting sumunod na lang tayo sa Diyos Mapapabuti po tayo. Bakit? Bakit? Meron kasing paggastos na makabuluhan. May paggastos na makabuluhan. Gagastos ka sa sigarilyo, sa alak, puro walang health benefits yan. At nakakasama pa. Ba't bumibili pa niyan? Bili mo ng pagkain niya, mas okay pa Pakinggan nyo. Sa 2 Korinto 12 at 15, ganito yung makabuluhang paggastos. Pakinggan nyo ho. At ako'y gugugol na may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung ako'y o kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti. Ayun. Ang sabi ni Pablo, ako ang kay gugugol na may malaking kagalakan. Yun hong gugugol, gagastos po yun. Medyo malalim-lalim na Tagalog kasi ito, bihira na itong gamitin Ako'y gagastos na may malaking kagalakan at magpapagastos dahil sa inyong mga kaluluwa. Yun yung makabuluhan. Yung makakabuti sa pangkaluluwa, pang-espiritual, at sa pangkalusugan. Yun ang dapat na nating pag-ukulan. Anong katunayan? Na yun ang makabuluhang paggastos. Yung mga bagay na ukol sa espiritual. Sa Juan 6:27, ganito ang ating matutunghayan. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal, sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinataka ng Ama sa makatwid bagay, ang Diyos. Ano ang magandang pag-ukulan ng paggastos o ang magandang pag-ukulan ng paggawa natin at pagtatrabaho? Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi doon sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, spiritual po. Kaya kung gagastos ka, kung gagastos ka, bibili ka lang ng alak, ang mangmang. Ang sabi sa kasulatan, yung ikang napaliligaw sa kanya, hindi wise. Sabi, hindi wise, hindi pantas. Papaligaw ka sa alak, wala namang pampatulog. Di, manood ka ng marami namang ibang paraan. Ba't doon ka pa sa lalabag ka sa kalooban ng Diyos? Sinabi na nga wag iinom Sinabi na nga wag mag-iinom mababasa ba ka sa Biblia, wag iinom. Yung kasi ang palusot ng iba Ang mababasa ikaw, wag maglasing. O ang wala ikang mababasang wag iinom. Teka muna, paano ka malalasing kung di ka iinom? Understood na yon. Siyempre, pag sinabi wag kang maglalasing, automatic wag kang iinom Hindi ka naman malalasing kung di ka iinom Hindi ba? Yung iba kasi namimiloso po lang. Dapat ang kalooban ng Diyos, tinutupad natin, hindi pinipiloso po, hindi pinapalusutan. Masama po yung ganong diwa na naghahanap tayo ng lusot. Sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos at tiyak na hindi tayo mapapasama. Bakit? Kasi useless lang talagang paggastos dyan Pakinggan nyo. Sa Isaias 55 at ang talata ay 2, ganito ang nakasulat. Ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan.
Ayun. Pati ka kayo gagastos o gugugol ng salapi sa hindi pagkain. Hindi nakakabuti, ibig sabihin. O, at kayo ang inyong paggawa sa hindi nakabubusog, kumbaga sa hindi mo naman papakinabangan. O, ang ibig sabihin, yung gagastos ka, kailangan nyo namang papakinabangan. Alak, ano naman ang pakinabang ng alak? Hindi healthy. Mahal pa. Malalasing ka pa, bubugbugin mo pa asawa mo. Mananaksak ka, mainit yung ulo mo. Delikado pa ang napakarami hong health risk po yung alak eh. O, kaya hindi talaga maganda lalo na yung mga lulong na sa alak. Talagang, naku po, dyan na nakakadukha po kasi yan. Talagang kung gumasto sa alak painom ng painom, nako, dyan po, pwede kang madukha dyan. Pakinggan nyo, sa Kawikaan 21 at 17, ganito ang nakasulat. Ang umiibig sa kalayawan ay magiging dukha. Ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Pagka lulong ka na, lulong na. Nako, ubos ang yaman mo. Kakasahod lang 13th month, nagpainom, tinawag yung mga tropa, ubos ang 13th month. Yun ang mahirap dyan. Kaya mas mabuti para tayo safe at ligtas. Sumunod na lang po tayo sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo mapapariwara. Pag yung daan ng Diyos ang sinunod natin. Ang tanong, ano ang magiging wakas ng isang hindi magbabago sa pagiging manglalasing? Ayaw mo magbago. Ang tigas ng ulo mo, ayaw mo sumunod. Okay lang yan, alak Sa tamang pera ko naman yung ginagamit ko Hindi ko naman pinangungutang ngayon, hindi mo pinapangutang. Pero darating ang panahon, ang ipapangutang mo yung papakain mo sa pamilya mo. Yung alak hindi mo ipapangutang. Sahod mo bibili mo yan pagkatapos nun, yung ipapakain mo na sa pamilya mo, pambayad ng kuryente, o upa sa bahay, yun ang ipapangutang mo. Kaya nga madudukha ang sabi, yung lulong sa alak. Ano magiging wakas kung ayaw mong magbago? Mas gusto mo pang maglasing ng maglasing. Ang tigas ng ulo mo, nakasulat na nga sa Biblia, huwag iinom ng alak, huwag maglalasing ano ang sabi sa kasulatan? Sa Galacia Kapitulo 5 at ang talata ay 20, ganito ang nakasulat, hanggang 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kayo na po ang humusga. Tayo naman, binabasa lang po natin sa Biblia, wala po tayong hinahatulan. Ang Diyos po ang siyang humahatol sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pakinggan nyo sa Juan, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ayun. May hahatol sa iyo. Hindi ako ang hahatol. Binabasa ko lang Ang hahatol yung salita ng Diyos. Yun ang wika ang hahatol sa iyo, sa atin, sa huling araw. Kaya tayo po ay nasa sa inyo na ang desisyon. Anong desisyon? Ito, unang Korinto 6 at 9 hanggang 10, ito yung hahantungan ng mga ayaw talagang sumunod sa Diyos at mas gustong sumunod sa kanilang sarili. Ganito ang nakasulat: o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid,
ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya niya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manglalasing. O, nakita ho ninyo, palaging kasama sa listahan dito no? Ano pa? Ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Ayan, so, nasa sa atin po ang pagpapasya, hindi naman ho makakasama kung kayo iiwas dyan. Nakasunod ka lang sa kalooban ng Diyos, nakatipid ka na, healthy ka pa. Di ba? Iba na lang bilhin nyo, produce, mga healthy. Kung gusto nyo talagang gumastos, magkano ho ba ang alak ngayon? Ako? Kaya, yan po ang dapat nating maintindihan. Mga minamahal, ito ang salita ng Panginoon. Kilabot, kilabot ng dilim, hukbo ng masamay, susupil kay Jesus, pumiling siya ang kilabot ng dilim.